Ito ang ating ginagawa po ay life and death para sa bayang Pilipinas. Life and death po ito. Hindi po ito picnic. Tayo ay naglunsad po nito dahil alam po natin kung hindi tayo magtagumpay sa pagpipigil ng giyera na dinidisenyo ng Estados Unidos at kanyang mga so-called allies, mga 11, 12 mga bansa lang po silang nagsasama-sama, mga puting mga nasyon, kasama po ang isang Hapon na nais maglikha ng giyera po sa Asia gamit po ang bayang Pilipinas. Ito po ay nakikita natin yung mga, kung nakakasubaybay po sa nangyayari, yung mga nasa likod po, just let me call your attention, mga kasama po, ang mga kabataan po dyan, no? Importante po itong ating pinag-uusapan. Sa Ukraine po, sa Europa, sa Eastern Europe po, naglungsad ng giyera 2 years ago. At ngayon po, yung Ukraine, yung bansang Ukraine, ay ibinaba po ang kanilang recruitment age para sa conscription, para sa military. Mula 27 anyos, binaba ng 25 anyos. Anong dahilan? Ubos na po ang kanilang 26 to 27 years old. Yan po ay mangyayari po sa Pilipinas. Mangyayari po yan pag itong gera na ini-sponsor ng US BBM government ay matuloy po. At alam natin, naghahanda na po sila. Marami siguro hindi nakakasubaybay sa mga importanteng mga balita dahil po ang ating malalaking media po ay may problema sa mga control sa kanila ng kanilang mga may-aring oligarchs. Pero dito po sa atin ay ating ibubulgar. For example, nag-deploy na po ng mid-range ballistic missiles po ang Estados Unidos dyan sa 2 base militar nila na pinayagan po ni Bongbong Marcos dyan sa norte, sa probinsya ng Cagayan. Ibig sabihin po, matatamaan ng American missiles po ang Beijing. Hindi po basta uupo-upo lang ang Beijing dyan. Pag nagkataon na mangyari na po yung gera, unang tatamaan po ang mga base militar dito sa Pilipinas at ang unang mamamatay ang mga Pilipino. Hindi Amerikano, hindi mga puti. Sa kabila nito, ang ating ekonomiya ay tuloy-tuloy ang pagbagsak, ang ating kabuhayan po, ang ating buhay, mga buhay ng Pilipino, pahirap ng pahirap. Alam naman po natin yan. Ang kuryente natin taas ng taas at tayo ay bawas ng bawas sa ating budget para sa kuryente, pagkain at sa lahat ng mga yan. Samantalang ang pamahalaan po sa kasalukuyan ay siya pang nagbabayad ng base militar ng mga Amerikano. Para ipakita po sa inyo yung alala ng ating mga kapitbansa tulad ng Singapore, o yung komunidad ng ASEAN, Association of Southeast Asian Nation. Ito po ang unang ating ipapakita sa inyo na ang ASEAN, kinakatawan po in this report ng Singapore. Singapore, sabi po, South China Sea tension, escalation, impacting ASEAN trade and economy. May negative impact na po sa ekonomiya ng mga bansa sa ASEAN at sa mga pangangalakal po sa rehiyon po natin. So, konkreto pong negatibo na po ang epekto nito. Bakit tuloy-tuloy po na itinutulak ni BBM itong sabuatan sa Amerikano na mag-deploy ng mga base militar dito, samantalang ang hinihingi ng taong bayan ay murang pagkain, murang sustento, murang gasolina, crudo, murang kuryente. Wala po siyang matugon na anuman sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Pero propaganda sila ng propaganda laban sa China. China na nagbigay po ng 5 milyong libreng mga vaccines ng COVID-19 crisis at nag-supply po ng halos sa 50 milyong doses ng virus vaccine noong kasagsagan ng COVID-19 sa murang-murang presyo na walang side effects. China na nag-donate ng mga fertilizer noong Pebrero noong nakaraang taon. Yung mga taga Makati, alam po ninyo, ang tulong po ng Estrella Pantaleon Bridge
mga taga Manila po, yung Binondo Intramuros Bridge, yung mga taga Davao po, alam po nila, nagsisimula na yung Bukana Bridge na mag-link po ng Davao City, I think, with Samal Island. Yung mga taga Cordillera, alam po, may bilyon-bilyon na proyekto doon na gumagana na po ngayon na dumadaloy ng tubig para sa mga irigasyon. Yung tinatawag na Chico River Pump Project, irrigation pump project para madaluyan ng mga bukid ng mga tubig para sa sustento ng mga tanim ng mga magbubukid po natin.